Si Inging ay nagdadalang tao. Pumunta siya ng hospital para magpa-check up. Masaya siya sa magandang balita ng doktor. Matapos ang pag-uusap nila, tinawagan niya ang kanyang asawa para ibalita ang sinabi ng doktor sa kanya. Sa oras na iyon, habang kausap ang kanyang asawa ay nakikipaglandian. Umuwi na rin ang kanyang asawa, ngunit nagdahilan ito na may trabaho sila kailangan tapusin, kaya hindi siya makakasabay nito sa pagkain. Umakyat ang kanyang asawa upang magpalit ng damit at sinundan naman ito ni Inging. Habang inaalis niya ang coat nito, nakapa niya sa bulsa ang isang pabango at pinakita sa asawa. Ang lalaki ay nagsinungaling at sinabi na regalo niya ito sa kanya. Ang lalaki ay nagmamadaling bumaba ng hagdan. Naghihintay na pala sa ibaba si Fear, ang kabit ng asawa niya. Kasama ka niya? Tanong ni Inging. Oo, baka malasing siya ay ako ang nagmamaneho ng kotse. Habang nagluluto si Inging ay nakatanggap ng tawag na ang kanyang asawa ay nasa hospital. Nagtungo agad siya sa hospital. Habang nagmamadali agad niyang kinausap ang doktor, ibinalita ng doktor na okay naman ito. Pagpasok ng kwarto baka sa mukha ni Inging ang pag-alala sa asawa. Habang nag-uusap silang dalawa pumasok ang doktor na kausap ni Inging kanina lang. Lumabas si Inging at kinausap ang doktor. Si Ding Jiyuan, asawa ni Inging ay naghinala kaya tinawagan niya ang katrabaho para gumawa ng palusot sa kanya. Ang doktor ay nagkwento kay Inging na ang asawa ay may muscle strain sa inner thigh nito at ang dahilan ay strenuous exercise. Inilabas siya sa hotel at isang babae ang tumawag ng ambulansya. Matapos nilang mag-usap, kalmadong pumasok si Inging sa kwarto ng asawa. Kinausap ang asawa na parang walang alam. Nagsabi ka sa akin ng totoo, tanong ni Inging. Sinabi ko na nag-inom ako hulog at nahulog sa hagdan. Tumingin si Ding Jiyuan sa asawa. Kausapin mo ang katrabaho ko. Binigay ang cellphone kay Inging. Nakausap niya ang katrabaho at sinang-ayunan ang pagsisinungaling ni Ding Jiyuan. Matapos kausapin ni Inging ang katrabaho ng asawa ay naniwala ito. Humingi ng paumanhin si Inging sa asawa. Paggaling sa hospital ay umuwi na sila sa kanilang bahay. Habang ang biyanang babae ni Inging ay kinakausap ang anak tungkol sa nangyari. Pinapagalitan naman ito si Inging at sinisisi dahil sa nangyari sa kanyang anak. Patuloy pa rin si Inging sa pag-intindi sa asawa. Naiwan na laman ang mag-asawa sa sala na nag-uusap. Nang dumating si Fair, napalingon si Inging at inalalayan pagpasok. May dinala ako document na kailangan mo bukas ng umaga. Sambit ni Fear at kinuha naman ni Ding Jiyuan ang brown envelope. Si Fear ay nagpanggap na lasing na lasing. Kaya naman inutusan ni Ding Jiyuan ang asawa para bumili ng medicine. Sinunod naman ito ni Inging. Pagkawala ni Inging, si Fear at Ding Jiyuan ay nagkatinginan. Dinala ni Ding Jiyuan sa kwarto si Fear. Tiningnan ni Fear ang closet ni Inging. Nakita niya ang kaparehong pantulog na binili rin sa kanya ni Ding Jiyuan. Napansin rin niya ang pabango na pinabibili niya dito. Naglalambing at inaakit ni Fear si Ding Jiyuan hanggang sa may nangyari sa kanilang dalawa. Si Inging ay pag-uwi na nang napansin niya bukas ang ilaw ng kwarto nila. Kaya naman nagdiretso siya sa second floor at saktong palabas naman ng kwarto si Ding Jiyuan.